When we become a Christian, we did not become a member of some sort of religious organization. Hindi tayo naging member ng religious organization. Huwag nating isipin na religion ang ating pinasukan. When we become a Christian, we actually become a citizens of heaven. May dalawa tayong citizenship. Ako'y Pilipino, and the other is that I am a child of God. At ang member ako ng citizens ng heaven. Kaya po, at ang citizenship ko ay sa kingdom ng Panginoon, creator of all things, whether seen or unseen. Nire-recognize natin ang mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil they are very, very real. More real sa nakikita ng ating mga mata. In this nation, the system of government that operates is theocratic. Ang government na nag-ooperate dito ay theocratic form of government, which is kingdom government. Ibig sabihin, king and dominion. Ang ruler is God Himself. Siya ang pinaka-head, theocratic. In this kingdom of government, submission to authority is vital. Napakahalaga. Kaya po, sabi ko nga ilang araw kong nilalagay ng Panginoon sa aking puso, ituro ko itong protocol. Marami natatakot sa protocol dahil ayaw nila ng batas. Sinasabi nila, nako, batas na naman yan, puro batas, puro batas. Alam po ninyo, kaya ganun tayo dahil we are just a rebel. Mga rebel tayo. Pag nilatagan tayo ng batas, something inside us umaalma. Ayaw natin ng batas because we are rebels. At in this kingdom, when you become a member of this kingdom, you must understand ang submission sa authority. Napakahalaga po nito. Submission sa authority. But first, bago natin pag-aralan ang protocol, gusto kong tingnan muna natin, there are things na dapat munang ma-establish sa atin. Una, when we become a Christians, there are things that we must understand. Unang-una, we must serve Him. Paglilingkuran natin siya. We must serve Him. Ang parable of the talents, alam natin ang parable of the talents, ang parable of 10 virgins, ang parable ng minas o minas, at ang parable ng sheep and goat. Kung titingnan natin ang mga parable na binigay ng Panginoon, there is one thing in common na nagdala sa mga taong ito sa hell. Sa parable ng talents, ang isang binigyan ng Panginoon ng 1 talent, napunta siya sa hell. Tapos ang parable ng 10 virgins, yung 5 of them were foolish, 5 of them are wise, and the foolish napunta rin sa hell. Ang parable ng minas, ganun din. Ang parable ng sheep and goats, ganun din. Ang sabi sa goat, you did not visit me nung ako'y nasa jail. Hindi mo ako binigyan ng pagkain. Hindi mo ako binigyan ng inumin. Kaya, one thing is very, very common. One thing is common sa ating pag-aaral kung makikita natin. Sa lahat ng parable na to, isa lamang ang common sa kanila. They did nothing that contributes to the growth of the kingdom of God. At ang tawag sa kanila, lahat sila ay servants. Servants sila, pero pagkatapos ng nag-account na sila ng lahat ng binigay sa kanila, pinagkatiwala sa kanila, each according to their abilities, ang nangyari, may mga taong dumating na walang naging contribution sa growth. At ang sabi ng Panginoon, itapon niyang wicked and lazy servant. At ang sabi pa, worthless. That worthless, wicked and lazy servant. Ano yung worthless? Ibig sabihin, kahit na hindi ka na born again, kahit hindi ka na wala ring nangyari, wala ka ring nagawang pagbabago sa amin.
Para bang sa basketball, naglalaro yung mga players, nagkakapaspasan, nagkakasugatan sa talagang mainit na labanan. Ikaw, nasa bench ka lang, nakaupo, nanonood lang, tumitingin, wala kang contribution sa labanan. Wala kang contribution, kundi mapalakpak ka lang. Kahit na umuwi ka, habang naglalabanan sila ng basketball, walang nabago sa laro. Worthless. And so, kung titingnan natin, ang salvation nila ay nawala. Nawala. Kinakailangan po paglingkuran natin ng Panginoon. Nasabi nga po ng Hebrews 9:13 and 14, the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer is sprinkled to those who are ceremonially unclean, sanctify them so that they are outwardly clean. How much more will the blood of Christ, through the eternal Spirit, offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences. Nilinis niya from acts that leads to death, so that we may serve the living God. Sinave tayo ng Panginoon, pinili tayo ng Panginoon. Sinabi niya, you did not choose me, but I chose you. Pero ano ang bandang uli sinabi niya? Nilinis niya ang ating mga conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Hindi tayo sinave ng Panginoon, hindi parang mag-enjoy lamang. Kung hindi, paglingkuran ng Panginoon. Paglingkuran ng Panginoon. Sabi nga ng Malakay, naalala ko sinabi ng Malakay, 3:18. You will see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Those who serve God and those who do not. The righteous and the wicked. Tinutukoy ng Panginoon na righteous are the people that serve God. And the wicked are the people who do not serve God. Kahit sabihin mong you are a responsible parents. Maayos kang tao, wala kang bisyo. Pero hindi ka naglingkod sa Panginoon, wala kang kinontribute sa growth of the kingdom of God, ang estimate ng Panginoon sa iyo is that you are wicked. Kaya nga sinasabi ng Psalm 1. Sa Psalm 1, Psalm chapter 1, ang sabi, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, in the counsel of the wicked, nor sit in the seat of mockers, nor stand in the way of sinners. Tatlong sinabi ng Panginoon. Sinners, mockers, and wicked. Ano yung mockers? Ang mockers, yung mga taong marumi ang bibig. Yung lagi na lang nagmumura. Panay-salitang hindi tama. Mga mockers, reklamo ng reklamo, naggagrumble. Mga mockers ito. Hindi nga siya masamang tao na akala natin. Pero lagi siya nagmumura. Nagkasalita ng hindi maganda. Ang estimate ng Panginoon sa kanila is that they are mockers. Blessed is the man who does not walk in the counsel, sa counsel ng mga wicked, ng mga mockers, at sinners. Ano yung sinners? Ang sinners ay violators of the law. Hindi sila tumutupad sa utos ng Diyos. They were considered sinners. In effect, actually, lahat ito yung sinners kung titingnan natin. Pero, inisa-isa ng Panginoon just to give us a clear understanding kung ano ang sinners sa harapan niya, kung ano ang mockers sa harapan niya, at ang pangatlo, wicked. Ano yung wicked? Kahit na matinukan tao. But if you are not serving God, ang turing siya ng Panginoon is that you are wicked. You are serving yourself. You are not serving God. Kaya, napakahalaga po sa atin na maintindihan natin ang mga bagay ito. Unang-una, we must serve God. Ang ikalawa, we must learn submission sa authority before we can be a disciple. Kinakailangan muna, matuto tayong mag-submit sa authority.
Maintindihan natin ang submission sa authority. Pero mahirap mag-submit sa authority pag hindi natin naiintindihan kung ano ang authority. Napakahalaga sa bawat mananampalataya na maintindihan ang authority. God is not looking for a convert. He is not looking for a convert. Ano ba yung convert? Yung convert nagkaroon lang ng panibagong paniniwala at nag-stay lang doon pero wala siyang ginawa. Ang Panginoon ay interested sa disciple. Sabi nga ng Bible, go, sabi ni Jesus sa Matthew 28:19, go and make disciples of all nations. Go and make disciples of all nations. Hindi niya sinabing, go and make converts. Ang hinahanap ng Panginoon ay disciple. Ano ba ang disciple? Ang disciple is a worker. Manggagawa. Ang disciple is loyal to the cause of the mission and the goal. Loyal siya. Ang disciple is a student. Kaya nga sinasabi ng Bible in 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, carefully dividing the word of truth. A workman that needed not to be ashamed. Isang manggagawa na hindi niya ikakahiya ang pagiging manggagawa niya. Study to show yourself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed. Carefully dividing the word of truth. Hinahati-hati niya ang salita ng Diyos at naiintindihan niya ngayon kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. He is a student. Sinabi nga ni Jesus, if you will continue to study my word, sabi niya sa John 8:31 and 32, if you continue to study my word, then you are my disciples indeed. Kung papatuloy niyong pag-aralan ang aking salita, kung magpapatuloy kayo, tunay nga kayo aking disipulo. Meaning, kung hindi niyo pagpapatuloy ang pag-aaral sa salita ng Diyos, you are not God's disciple. Kaya sabi niya, if you will continue to study my word, then you are my disciples indeed. And you will come to know the truth, and the truth shall set you free. At sa bawat pagkakataon, ang ina-expect ng Panginoon sa atin ay hindi lamang basta uma-attend tayo, bumabasa ang salita ng Diyos, kundi ang gusto ng Panginoon, mag-aral tayong mabuti. Pag-aralan natin ang kanyang sinabi nang hindi tayong maligaw. Kaya may habili ng Panginoon, sinabi ng Panginoong Jesus in Luke 6:40. Sinabi ng Panginoong Jesus, no student, walang estudyante, is greater than the teacher. No student is greater than the teacher. But the student can become like the teacher if he is fully trained. Fully trained. Hindi pa medya-medyan training. No student is greater than the teacher, but the student can become like the teacher if he is fully trained. Ang disciple ay martyr, willing to die. Sabi ko nga, nakakatawag dito, manliliit tayo pag nabasa natin ang sinasabi na history ng Christianity noong pagkatapos ni Jesus mag-resurrect at kinuha sa langit. Malulula tayo sa ginawa sa mga Kristiyano. Tinatali sila, lahat sila tinatali, nilulubog sa oil, pagkatapos ilubog sa oil, aangatin at pagdating ng gabi, sisindihan yon. Gagawing lantern ni Nero sa daan. Lantern, ikaw ang nagbibigay liwanag sa daanan. Ang iba'y hinahabol ng mga leon sa arena. Hinahabol ng mga leon. Gutom na gutom ang mga leon, hahabulin mga Kristiyano, pawawalan ng Kristiyano, pawawalan ng leon, hahabulin pero wala sa kanila nagmamakaawa. Tumatakbo sila, yes, tumatakbo, pero wala nagmamakaawa.
Nagsisigawan silang, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, habang ang leon humahabol sa kanila. Kaya naalala ko yung sinabi nung isang attorney kausap ko. Sabi niya, hindi ako believe sa mga Kristiyano, talunan lagi. Talunan? Sabi ko, bakit nyo nasabing talunan? Wala nagbinasa ko yung Bible from cover to cover. Wala ang Kristiyano, laging natatalo. Sabi ko, alam ba niyo history ng Christianity? Sabi ko, then kinuwento ko sa kanya nangyari sa mga Kristiyano noong panahon ng pag-resurrect ng Panginoong Jesus. Minsan sinusunog sila. Pero habang inilalagay sa pugon, susunugin ang mga dayami, nakatayo sila at nakatali sa poste. Nagkakantahan sila. Walang, maawa kayo sa amin, wag, maawa kayo. Wala. Naalala ko yung isang army officer. Nasa yelo sila. Sinabi niya sa mga sundalo, may 10 sundalo siya na Christians. Sinabi niya, i-deny niyo si Jesus at pawawalan ko kayo. Wala nag-deny, 10. Yung 10 ito, hinubaran. Nasa yelo sila. Pagkatapos subaran, itinulak sa gitna ng yelo. Sinabi, kung i-deny niyo si Jesus, pawawalan ko kayo at dadamitan ko kayo. Hubot-hubad sa gitna ng yelo. Walang nagmakaawa. Merong isa na sinabi niya, I deny Jesus. He is not Lord. He is not Lord. Kinuha to. Naisalba. Sabi niya, sino pa? Wala. Hanggang nakita niya yung siyam na mamatay sa ginaw, sa lamig. Bandang huli, sabi ng army officer, naghubad siya ng damit. Tumakbo siya sa grupo ng mga Kristiyano na namamatay na, dying. Tumakbo sa gitna nun. Nin-embrace niya yung mga sundalo. Wala siyang damit. Sabi niya, I will die together with you. Now win. Last moment. Now win. Sabi ko nga, ito ba ang sinasabi ninyo na weakling? Christians are never weak. They are strong. Willing to die for what they believe. Ngayon, sabi ko, kayo, naniniwala ba kayo kay Jesus? Are you willing to die for what you believe? Hindi siya nakibo. Hindi lang natin alam ang history. Pag binasa natin ang Pax Books of Martyrs, malulula tayo sa mga sacrifices ng mga Christians. Praise God. They are martyrs. Ikatlo, workers must have a proper training. Ang lahat ng worker. Sinabi ni Jesus in Matthew chapter 9:37. Sabi ni Jesus, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kakaunti lang ang workers. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. The workers are few. Ang sinabi ni Jesus is no longer applicable today. Maybe yes, pero maybe no. Dahil ang workers today ay considering quote-unquote workers, quote-unquote, workers lamang. A lot of workers today, only they are not trained. Hindi sila trained. Hindi sila trained to harvest. Hindi sila trained para kuhanin ng mga tao. Ang problema sa ngayon, marami nag-aspire to become a worker, pero walang training. Like for example, in the body of Christ, walang Lone Ranger. Walang Lone Ranger. Kinakailangan pwede kang makaget along kahit na sino. Pwede ka kahit na kanino ka sumama. Walang ayoko, ako lang. Walang ikaw lang.
Dahil pag ikaw lang, ia-out ka ni Jesus sa body of Christ. Walang daliring independente. Ang daliri nakakonekta sa katawan. Walang worker na sasabihin mo na, ako lang, sanay ako lang. Walang ganong klase. Ngayon sasamahan mo, kinakailangan ma-develop tayo. Nagsasama ka na isa. Ayoko niyan. Bakit ayaw mo sa kanya? Anong reason? Lahat tayo ay dapat, tandaan natin, sinabi ni Jesus, if you are not gathering, you are scattering. Nagkakalat ka pag hindi ka nag-iipon. If you're not gathering, you are scattering. Tandaan nyo, sabi ni Jesus. Ang sabi ng Panginoon kay Adam, go and multiply. Ang pagkakaintindi ng iba sa salitang ito, pinaalis si Adam, pinahayo si Adam, at ang sabi ng Panginoon kay Adam, magparami ka. Manganganak ka. No. Hindi ito, yes, may parting yes, pero hindi ito ang pinaka-eksaktong gustong sabihin ng Panginoon. Ang gustong sabihin ni Jesus, go and make a duplicate. Mag-duplicate ka. Gumawa ka ng someone na kagaya mo. You are in the image of God. Mag-produce ka ngayon ng somebody in the image of God. Kaya, in the body of Christ, huwag tayo mag-isip na tayo-tayo lang, ayoko niyan. Walang ganong sa body of Christ. They need to be trained. Maraming nag-aspire maging workers, pero children pa lang sila. Kapag namimili ka ng kasama, you are a children. Just take for example, kung namimili ako ng member ng church, palagay ba ninyo, ano ko? May nawin na isa, ayoko niyan, hindi ko gusto yan. Umanap kayo ng iba. Nilalagpasan na natin ang mga stages na yan. Okay na yan sa simula. Pero kapag nasa stage ka niyan, it's just an evidence that you are children. Ang stages ng growth natin is infancy, children, young men, and adulthood. 4 ang stages. Ang infancy, inaalagaan ito. Kaya po, ang sinasabi ko nga sa mga nasa online na nating mga kapatid, na this is now a study na dinadala natin sa kanila. And kung may pagkakataon, you prepare a ball pen and paper and the Bible beside you. At patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos dahil this is a must. Itong topic na binibaba natin sa ngayon is a must sa lahat ng mga mananampalataya. Ang body of Christ nagsuffer ng maraming sugat dahil sa mga children aspiring to become workers. Instead na makapag-gather sila, nagtutulak pa palabas. Hindi sila nakaka-gather. Dapat wala tayong pipiliin na kapatid. Kapatid natin sila. Aayawan natin sila ngayon. Pero pag tindig sa harapan ni Jesus, makita mo kasama mo siya. Paano gagawin mo ron? Marumi siya ngayon. Pero pag tindig sa harapan ng Panginoong Jesus, napakalinis niya at glorious. Hindi tayo dapat namimili. Pag namili tayo ng kasama, bata pa tayo. Wala pa tayo sa stage ng young men. 4 ang stages. Infancy, baby ka pa, pinapakain, inaalagaan ka, ginagabayan. Children, inuunawa ka dahil children ka eh. Natural yon. Lahat tayo dumaan sa stage ng children. Pero pag nag-young men na tayo, iba ang young men. Ang sabi ng 1 John chapter 2:14, iba ang young men. Alam nyo,
sabi nga ng Bible, I write to you. I write to you. Sumulat ako sa inyo. Sabi ng 1 John 2:14. I write to you, dear children, not infant, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. Father. Bakit hindi children? Father. Ang Father ay nanganganak. Nagpuproduce. Nagpuproduce siya ng mga kaluluwa. Kaya considered siya na Father at nag-aalaga. Gusto ba natin ng Father? Maging Father tayo? Ayaw natin maging Father? Kung gusto natin maging Father, mag-alaga tayo. Mag-alaga tayo, mag-develop tayo. Ito ang stage ng fatherhood. I write to you, fathers, because you have known Him. You know Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong. And the Word of God lives in you. And you have overcome the evil one. Ang young men in the Bible, hindi yung young nakilala nating mga teenagers, mga youth. Pwede tayong matanda na pero hindi pa tayo young men, children pa rin tayo. Ang young men, pinababagsak na si Satan. Strong, malakas siya. I write to you, young men, because you are strong. You are not weakling. You are strong. And the Word of God lives in you. And you have overcome the evil one. Pinababagsak ng young men si Satan. Hindi siya takbuhin. Kailangan makita natin ang mga differences ng mga growth. Ng stages ng growth. Pwedeng bata ka kung titingnan, pwedeng 17 ka lang kung titingnan, pero hindi ka kaya ni Satan pabagsakin. Ikaw ang nagpapabagsak kay Satan. Pero kung ikaw ay tumatakbo at hindi mo napapabagsak si Satan, you are infant or children. Ang young men ay strong. Bakit siya strong? At bakit pinababagsak na si Satan? In between strong at pinababagsak si Satan, and you have overcome the evil one. Tinatalo mo siya. Bakit? Because the Word of God lives in you. Nasa puso niya ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng Word ng Panginoon. Kaya sa online natin, ibinababa natin ang kahalagahan ng Word. Kaya pure Word, ang sabi ng Panginoon sa atin, ibaba ninyo ang pure Word. Yan ang pinakamahalaga. The Word of God lives in you. Praise God. Kaya po, ang mga workers, they need proper training. Kaya binababa natin ang mga bagay dito. Ang pang-apat, dapat natin maintindihan, rebellion has no place in the kingdom of God. Rebellion. In serving God, we must be careful not to serve God in the spirit of rebellion. Ito ang pinakamalaking problema ng body of Christ. Maraming Kristiyano nag-aspire to serve God, pero hindi naiintindihan ang tinatawag na rebellion. Nagre-rebel sila, hindi nila alam. Sabi ko nga, napakahirap pagdating ng araw na after giving all your time, giving all your energy, giving all your talents, giving everything that you possess, and you serve. Kaya sinasabi ng Bible na, not all who call unto me, sinasabi ng Matthew 7:21,
hanggang 23. Not all who call unto me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father in heaven. Then sabi niya, sabi ng mga tao, Lord, didn't we prophesy in your name? Hindi ba't nangaral kami sa pangalan mo? At nag-word ng prophetic word, nagsalita ako ng mga prophecy sa iyo, at ang salitang prophesy in your name, nangaral ako ng salita mo. Didn't we prophesy in your name? Tapos nasagot ng isa, Lord, didn't we cast out demons in your name? Hindi ba nagpalayas kayo ng mga demonyo sa pangalan mo? Then sagot ng isa, Lord, didn't we perform miracles? Di ba kami naghimala? How come? Masabihin mong, hindi kami po pwede. Ang sagot na Jesus, get out of my sight. Umalis kayo sa harapan ko. Tandaan natin, Jesus is never weak. He is strong. Hindi siya weakling. Nakala ng marami. Sabi nila, grace, grace. Para akala nila ang Panginoon is someone na parang pipitsuging, madali mong batakin sa gusto mo. Hindi natin kilala si Jesus. Naalala ko, sabi ko nga, nung ako'y bago-bagong naging pastor, way back in 1991. Kristiyano na ako, 1977, pero hindi pa ako naging pastor. Pero nung year 1991, 91, dahil bata akong pastor, hindi ko alam kung kinuha ko ng Panginoon, pinagpastor ako sa isang church. Hindi ko alam paano, saan ako magsisimula. Wala akong Bible study training, wala akong Bible school. Hindi ko alam saan ako pupunta. Hindi ko alam paano ko lalangoy. Wala akong nakikitang horizon na, mga lupa para languyin yun. Walang-wala. Para akong hinagis sa gitna ng dagat na hindi ko alam ang direksyon ko. Kaya kahit ano, kinukuha ko at pinag-aaralan ko. Pero dahil wala akong alam, mga members ko pinagtatawanan ako. Niloloko ako. Tinatawag akong paktol. Ako naman, umingiti lang dahil hindi ako marunong pa talaga eh. Halos, ang loyal lang sa akin is young people. Talaga yatang malakas ang appeal ko sa mga young people. Pero sa mga elders, pinagtatawanan ako. Siyempre, okay lang, ngiti. Hanggang dumating ang oras na nagpe-pray ako, napupuno na ako. Nakaluhod ako, nagpe-pray. Sabi ko, nirereklamo ko sila. Sabi ko, Panginoon, sobra na itong mga taong ito. Hindi ko na gustong ginagawa nila sa akin. Ginagawa nila akong katawanan. Akala nila siguro, ganun lang ako. Niloloko-loko ako. Sabi ko, Panginoon, nagagalit na ako. Nagagalit na talaga ako. Talagang hindi ito po pwede. Hindi ko ito palalagpasin. Nakalimot ako na nakaluhod ako. Nakaluhod ako, sinasabi kong, enough is enough. Sabi ko, kinakailangan makilala kung sino ako. Tumayo akong bigla. Nalimutan ko, nagpe-pray ako. Pagtayo ko, lumakad akong parang siga. Alam yung parang siga? Nakabayokos. Lumakad ako, papalabas sa kwarto, sabi ko, kailangan makilala nila kung sino si Mon. Hindi na yung loloko-lokohin nila ako. Sobra sila. Lahat ng elders yon. Pagtapat ko sa hamba ng pinto, may narinig akong word. Nung narinig ko yun, nanginig ako sa takot. Alam niyo yung word? Ganito ang sabi niya. Don't you ever touch them. They are mine. They are not yours. Pagkatapos bigla akong na-picture dahil nag-aalaga ako ng bibe at that time. Pag-aalis ako, hinahabilin ko yung bibe sa kapitbahay. Na-born again sa akin. Young people din yon. Sabi ko, Carling, pakitingnan mo yung mga alaga kong bibe. Aalis kasi ko eh. Walang tao sa bahay. Pakainin mo. Sabi niya, sige, ako na bahala. Wala kayong intindihin.
Na-picture ko yon. At na-picture ko yung mga bibe kung paano kumakain. Sa pakainan ng bibe, basa ng tubig lagi. Gusto nila may tubig. Mas gusto nila yung basa, yung big, yung tuka, nilulubog sa tubig, habang kumakain, gumaganon. So, sumasampa yung pagkain sa bibig, pagkatapos aangatin yung big, ipapagpag nila. Madudumihan kayo. So, na-picture ko na instant yun. Very, very, pag ang Panginoon nagsalita sa atin, instantly, na-picture niyo ng buong istorya. Parang kidlat na dumaan lang, pero ang buong stories nakita na ninyo. Papagpag ang big at marurumihan kayo, sabi ngayon ang naano ko, kung sakaling ginawa ng mga bibi yun, doon, kay Carling, at pinagsisipan ni Carling ang mga bibe, dahil sa galit niyan, ba't niyo ako dinudumihan? Sino masasaktan? Babaliwalaan ko ba yun? Babaliwalain ko? Hindi. Maring hindi ako kikibo, pero masasaktan ako. Kaya ang word ng Panginoon, don't you ever touch them. Kaya, hello, kung inaakala natin weakling si Jesus, He is never weak. He is very strong. Si Satan nanginginig sa Kanya. Pag nakita niyo sa Bible ang description niya, lalo sa Book of Revelation, matatakot tayo sa Kanya. He is the King of Kings, the Lord of Lords. He is my Master. Kaya, sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan kilala natin siya. Tandaan natin, in serving the Lord, we must be careful not to serve Him in the spirit of rebellion. Ito ang sugat ng Panginoon, sugat sa puso niya. Every time we move, we act in rebellion, nasasaktan ng Panginoon although hindi siya kumikibo. He always remains silent, but that doesn't mean na okay lang sa Kanya yun. Ngayon, ang ating pinag-aaralan ay understanding authority. I'm sorry, yung mga sinabi ko kanina is just an introduction. Wala pa tayo sa talagang topic. Introduction pa lang ito. At sabi ko nga, I fear na hindi natin matatapos. Ang studies na to, itutuloy natin sa susunod na mga araw. At sa mga kapatid na nanonood sa online, I advise you na kung wala kang church, you must have a local church na Christ-centered. Si Jesus ang itinataas. Dapat meron tayong local church. Hindi po pwede yung palipat-lipat ng church. Walang palipat-lipat ng church sa Kristiyano. Dahil ang sabi nga ni Jesus, sa koral na to, may mga tao pa akong dadayin ko sa koral na to. Ibig sabihin, may mga koral ang Panginoon sa iba't ibang lugar. Walang Kristiyanong palipat-lipat ng koral. Kung naghahanap tayo ng perfect na koral, wala tayong makikitang perfect na koral. Bakit? Dahil ang mga koral ay binubuo ng mga imperfect people. Mga churches. Binubuo ng mga taong imperfect people. Kaya kung naghahanap tayo ng perfect church, wala tayong makikitang perfect church. Sabi nga ng isang kwento, sabi ng isang naghahanap daw ng perfect church. Sabi, Pastor, dito na ako attend sa inyo. Sabi ng pastor, ba't dito ka attend? Saan ka ma-attend? Doon ako ma-attend eh. Doon ako ma-attend. Pero nakakita na ako, dito na ako attend. Sabi, bakit lumilipat ka? Hindi perfect yung mga church. Sabi, ganun. Tapos, lilipat ka sa amin? Sabi nga, kasi ito ang perfect church. Perfect church. Pero sa ngayon, hindi na perfect. Nandito ka na eh.
dapat maintindihan natin walang perfect church. Pero at least kinakailangan nating humanap ng isang local church wherein maalagaan tayo, mapapakain tayo ng tamang pagkain na alam natin good for your spiritual growth, hindi lumulundag-lundag na ano nga ako sa isang Bible study noong araw. Kinakamusta ko, nagre-report sila sa akin sa mga Bible studies. O, kamusta yung ganito? Sabi nga nun, ang lesson ho namin, tinuro ko spiritual warfare. Spiritual warfare? Sabi niya. Oho, para malaman nilang lumaban. Bata pa yung mga yun Bata pa yun in the Lord. Sabi ko, para alam nilang lumaban sa ano. No. Sabi ko, ang bata, hindi mo pwedeng pakainin ng karne. May impacho yan. Pakainin mo ng milk. Crave pure spiritual milk, ang sabi ng Bible. Sa mga babies, like newborn babes, crave for pure spiritual milk. Pakainin mo sila ng gatas. May tamang pagkain. Kung bata siya, bigyan mo ng tamang pagkain na pambata. At habang lumalaki siya, then bigyan mo ng tamang pagkain sa paglaki niya. Kaya nga sabi ko, ang habilin ko sa mga Bible studies, ang ituro lang ninyo, faith, prayer, worship, giving. Ito mga importanteng matutunan. Ang faith, ang pananampalataya, dahil ang pananampalataya is a gift of God, walang kaya mag-produce ng faith. Itong pagkakamali ng marami, akala nila, kaya nilang i-produce ang faith. Mali, dahil ang sabi ng Ephesians 2:8 and 9, for by grace you are saved through faith. Through faith. And that's not of yourselves. Hindi sa iyo to. Hindi sa ito galing. Not of works. Hindi sa mga gawa. So that no one can boast. Para walang magmapuri. It is a gift of God. For by grace you are saved through faith. And that's not of yourselves. It is a gift of God. Regalo. Kaya maraming mga tao, nakakala na pananampalataya sila, attend dito, pero walang growth. Walang nababago, walang spiritual growth, simply because wala silang faith. Akala na may faith sila, pero wala silang faith, dahil makukuha mo lang ang faith pag nag-surrender ka kay Jesus totally. Kaya sinabi, this is not a religion. Ang ating pinag-aaralan is not a religion. Kaya sinasabi natin hindi relihiyon. Bakit? Si Muhammad, si Confucius, si Tao, si Buddha, mga taong nangaral ng kagandahan ng moral, pero mga nangamatay, hanggang ngayon patay. Puntahan nyo, libingan ninyo. Nilibingan nila. Buksan ninyo, makikita nyo katawan nila. Decayed. Nandoon silang lahat. Pero ang libingan ni Jesus, puntahan nyo sa Israel at silipin natin, empty tomb. Walang laman. Bakit? Siya lang ang nabuhay at umakyat sa kanan ng Ama. Kaya hindi tayo ng mga religion lang. This is the truth. Jesus is alive. And He is truth. He is alive. It's the good news. He is alive. Para pag-usapan na kung totoo si Jesus, marami akong masasabi sa inyo, but this is not the right time. Pero sasabihin ko sa inyo, this is truth. Si Jesus. Patay silang lahat. Walang nabuhay kahit isa. Pero si Jesus nabuhay. Kaya ang faith ay makukuha mo lang kapag ka nag-surrender ka ng buhay mo kay Jesus, sinuko mo ng totohanan ng buhay mo, at kinilala mo siya, tinanggap mo as your Savior, your King, your Savior. Doon ka lang bibigyan ng Panginoon ng pananampalataya because it is God's gift. Binibigay ito sa mga nagsusurrender kay Jesus.
Okay. Itutuloy natin ang studies natin next week. Salamat sa mga ating mga kapatid na ngayon narito. Una, humanap tayo ng local church natin. Dahil napakahalaga ng local church. Later on, sa ating studies, maiintindihan natin bakit mahalaga ang local church. Ikalawa, kinakailangan may regular tayong fellowship. Importante ito sa spiritual growth na meron tayong fellowship. Huwag nating kalilimutan. And read your Bible daily. Ito ang pinaka-source ng tinatawag na victory, prosperity, and success. Marami tayo nagsisikap tayo maging successful. Nag-i-strive tayo maging successful. Hindi natin alam, katabi lang natin ang source ng success. Bakit lalaman mo sa isip mo? At babanggitin mo sa iyong labi. Bakit? So that you may be able to do according to what is written therein. Para magawa mo siya. Dahil pag lagi mo binabanggit, magiging laman ng puso mo at bandang huli, magagawa mo. At kapag nagawa mo to, and then, may garantiya ang Panginoon. What's the guarantee of God? You will become successful and you will become prosperous. Sino ba ayaw maging successful? Sino ba ayaw maging prosperous? Lahat tayo, ito ina-aspire natin. Pero hindi malayo sa atin. Ang sabi nga ng Bible, the word is near you. Katabi mo lang ang word. It is in your mouth. Nasa iyo lang, nasa bibig mo lang, katabi mo lang siya. You want to become successful? Hindi siya malayo. In closing, sabi ko nga, meron akong kamag-anak noong araw, bata pa ako, at naikukwento ko to. Nung bata pa ako, gumigising kami na madaling araw. Sanay akong gumising that time ng 4 o'clock dahil at 3 o'clock ang nanay ko tsaka yung kamag-anak namin ay gumigising sila at nagpe-prepare ng mga paninda sa palengke. Nagluluto sila ng mga puto sa palengke. At pagkatapos nila magluto ng puto, mga bandang 6:30, uuwi na sila, ubos na paninda nila. Ang sipag ng kamag-anak namin na yun. Talagang sabi ko, hanggang ngayon, masipag ang kamag-anak namin na yun. Hindi siya nagbago. Nagkaedad na, pero patuloy pa rin ginagawa niya. Pero alam niyo, sa kabila ng sipag niya, excuse me sa term, mahirap pa rin sila. Walang nabago sa kanilang buhay. Pero as I grow older, nung mabasa kong Bible, nagbago ang buhay ko. Nung maintindihan ko, sinabi niya, this book of the law, this book of the law, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, araw at gabi, that you may be able to do according to what is written therein. For then, ginagarantiyahan ng Diyos na may gawa ng langit at lupa, na creator of all the universe, na holds my life and your life. Nagbibigay siya ng garantiya. For then, thou shall have thy way prosperous, and then thou shall have good success. Not only success, good success. Praise God. Sa ngayon, sa ating pagko-close, kapatid, maaaring ngayon mo palang narinig ang mensaheng ito. Ang mensaheng ito ay napakahalaga sa mga taong aspiring to become a worker. Napakahalaga na maintindihan natin ang tinatawag na understanding authority. We never understand authority. Kaya marami sa atin rebels.
Marami sa atin rebels, tingin natin okay tayo, pero we are rebels. At nakakatakot ang oras na yon, na pagdating sa harapan ng Jesus, expecting that you will receive commendation. Expecting na you are okay, you are fine, you will receive the reward. Sasabihin ni Jesus, get out of my sight. I never knew you. At ito ang sinasabi kong the most painful thing na mararanasan ng mananampalataya. You're expecting to be accepted, commended, and receive a reward. Then nasabihin ni Jesus, get out of my sight. I never knew you. You evildoers. Didn't we prophesy in your name? Didn't we cast out devils in your name? Didn't we perform miracles in your name? Then I will tell them plainly, sabihin ko sa kanila, get out of my sight. I never knew you. Kaya sa oras na to, kapatid, kung first time mo lang narinig ang mensaheng ito, maging sa online, pinaabot natin na there is a chance. Tanggapin natin si Jesus. Hindi tanggapin na religion. Accept Jesus as your Lord and your Savior. Surrender your life to Him. Surrender everything to Him. At hindi ka magsisisi. Because He loves you. Mahal ka niya. Kung nais mong tanggapin si Jesus, sa mga kapatid na nanonood, even sa online, yumuko ka sa oras na to at pumikit. At tayo mananalangin. Praise God. Sige, yumuko ka kapatid. At sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, kinikilala kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan simula sa aking pagkabata hanggang sa oras na to. Pakalinisin mo ako ng iyong banal na dugo, ang aking kaluluwa, ang aking puso, ang aking buong pagkatao. Maghari ka, Panginoong Jesus, sa aking isipan, sa aking labi, sa aking damdamin, sa lahat ng aking nasain, at sa aking puso. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay at lahat ng bagay sa aking buhay. Patawarin mo po ang mga tao na nagkasala sa akin. Pinapatawad ko po sila at dinadalangin ko sila man ay makakilala sa iyo. Marami pong salamat sa iyong pagtanggap. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad. Maraming salamat sa karapatan na maging anak ng Diyos. Isulat mo po ngayon ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ako na lamang ang mananalangin. Dakilang Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, you are not limited by time, nor space, nor distance. Naririnig mo, for you're only a God nearby, not a God afar off. And you are not far from each one of us. Narinig mo ang usal ng panalangin ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang mga taong nagsusuko ng buhay sa iyo, ang bawat babae at lalaki, na kinikilala ka bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Lukuban mo sila ng iyong kapangyarihan. Pagpalain mo po sila at balutin ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Katagpuin mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan beginning this day at huwag mo silang hayaang mawalay sa iyong piling. Father, in the name of Jesus, dinadalangin ko na sa iyong pagbabalik ay makasama namin sila na naglilingkod sa iyo,
na may sigla, may saya, at matagumpay. Panginoon, salamat po at palibutan mo sila ng iyong mga anghel. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Kapatid, kung sumunod ka sa panalangin na iyon at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tayong tagapagligtas, I congratulate you. Ngayon mo naranasan na tawag na born again experience na nabubuhay si Jesus sa iyong puso. Thank you. At sa aking mga kapatid na kinakailangan na tinatawag na nais mong lumago sa iyong spiritual life at kailangan mo ng Bible, we are very much willing to send you a Bible. At free of charge. Ang mahalaga sa amin ay lumago kayo. Maraming salamat sa oras na to and God bless you.